Ako nga po pala si Boy. Kasalukuyang nasa 23 anyos na rin po ngayon. At ang ibabahagi kong kwento sa inyong lahat ay tungkol sa kuya kong itago na lang po natin sa pangalang Larry. At yung asawa nitong tawagin naman po nating Ate Faith. Nung bago-bago pa lang po silang mag-asawa ay naninirahan silang mag-asawa sa Leyte kung saan nga naroon yung pamilya ni ate. Taong 2004 nang manganak si ate noon. Sa panganay nilang anak ng kuya ko. At tawagin po natin yung anak nilang Alicia. Dahil tumigil po si ate sa pagtatrabaho bago manganak ay naisipan nilang manirahan na lang muna sa poder ng pamilya niya upang kahit papano ay may umagapay sa kanilang dalawa sa pag-aalaga sa kakapanganak pa lang nilang sanggol. Sadyang liblib yung lugar nila, lalo na nga kung saan nakatira yung pamilya nitong si ate. Ayon naman kay kuya, mangilan-ngilan lamang daw yung mga bahay na naroon at may ibang parte pa raw na hindi abot ng kuryente at napakamapuno ng lugar. Pero kahit na ganon, ay malawak yung lupain ng pamilya ni ate doon. At may maganda ring pamumuhay. Pati yung bahay na kanilang tinutuluyan ay magara at napakalaki raw na kasyang-kasya para sa isang malaking pamilya. Sabi pa nga ng biyanan ni kuya, minana lang daw nila yung ari-ariang yon sa mga yumaong magulang ng biyanang lalaki ni kuya. Kaya naman kahit papano ay medyo nakaluwag daw sila at laking pasalamat nila dahil sa tulong na ibinibigay ng mga magulang ni ate. Dahil sa kanilang pag-aalalay at paggabay sa kanilang dalawa ay mabilis na nakarecover noon si ate sa kanyang panganganak, kaya naman kahit paano ay nagagawa na rin niya yung iba pang mga gawaing bahay. Isang araw ay pumasok nga sa trabaho si kuya. Sa bayan daw ito nagtatrabaho. At tanging si ate lamang at yung sanggol nilang anak yung natira sa kanilang bahay. Dahil may inasikaso daw yung kanyang mga magulang sa munisipyo. Nang bandang mga alas 10 na nga ng umaga ay sumaglit muna itong si ate sa pamilihan sa kanilang baryo upang may ulam sila sa pananghalian. Wala daw kasing mag-aasikaso nun at natatakot din siya sa binat kapag nalipasan siya ng gutom. Saglit niyang iniwan ni ate yung kanyang anak at nagkataon na naroon pa naman yung isa nitong kapatid habang mahimbingang natutulog sa kuna yung sanggol. Dahil nagmamadaling makauwi noon si ate sa pamimili ay mabilis niyang kinompleto yung mga isasahog at sangkap sa lulutuin niyang sinigang. Nang papalis ng araw sana ito ay meron daw siyang nadaan ng isang estante ng paninday ginamos o bagoong alamang. Wala naman siyang planong bumili nito pero ipinagpilitan daw itong itinda sa kanya ng isang matandang babae na nakilala daw niya sa pangalang Aling Ikang. Kahit wag mo nang bayaran, iha. Yan pa raw yung eksaktong pagkakasabi sa kanya ng matanda. Ayaw pa raw sana niyang tanggapin yung ginamos na yon na nakabalot sa isang supot dahil nahihiya siyang hindi ito bayaran. At nang iniaabot ng araw niya yung bayad sa matanda ay hindi daw nito tinanggap yung bayad na yon. At sa halip, tinapik-tapik lang daw niya sa balikat si ate at sinabing umuwi na. Nagpasalamat na lang daw si ate noon at dali-dali na nga ring umuwi. Pagdating daw niya sa kanila ay may kung anong pakiramdam daw siyang nagtulak sa kanya upang buksan yung ginamos na ibinigay ng matanda. Kaya naman kahit hindi pa siya nakakapagluto ng sinigang na uulamin ay kinain daw niya yung ginamos na yon. Dahil may bagong saing rin silang kanin noon na mainit-init pa. Ayun nga raw yung kinain niya kasama nung ginamos na yon. Napakabango pa daw noon na talagang nagpatakam sa kanya at nagpahilab rin ng kanyang tiyan. Lalo na nga yung malalaking tipak ng karning prito na isinahog doon. Nung unang subo raw niya ng kanin na hinaluan ng ginamos, ay agaran daw siyang nasarapan. Na talagang naubos raw niya yung kanin kanyang kinuha. At katunayan ni dadagdag pa raw sana ito pero pinigilan na nga siya ng kanyang nakababatang kapatid dahil medyo marami na raw talaga yung nakain ito. Mga ilang araw nga yung nagdaan ay tila nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ni ate. Dahil palagi na itong kumakain ng ginamos ni Aling Ikang. Kakain daw ito sa umaga at asahan mo rin ang kakain ulit siya sa tanghalian, pati na rin sa hapon. Sinubukan pa raw nila kuya at ng ibang kaanak nila kung masarap nga ba yung ginamos na yon. Pero wala naman daw espesyal
sa ginamos na yon. At ordinaryo lamang daw ito sa kanilang panlasa ngunit hindi daw kay ate. Nung una ay nakala pang araw ng mga biyanan ni kuya na baka nagdadalang tao ulit si ate. Dahil mga ilang buwan na rin si Alicia noon at baka naglilihi na raw ito. Pero pinabulaan na naman daw yun ni kuya. Dahil alam raw nilang hindi talaga ito nagdadalang tao. Habang lumilipas raw yung mga araw ay lalong lumaki yung pangangatawan ni ate sa kakakain ng ginamos ni Aling Ikang. Kasabay ng pagtaba nito ay yung pagbabago rin niya ng ugali. Mula sa pagiging malambing at mahinhin na asawa, ay nagbago raw ito sa pagiging bugnutin at palasigaw. Mabilis rin daw itong mairita sa mga simpleng bagay. At lahat daw sila doon ay sinisigawan niya kapag hindi nga niya natupad ang kagustuhan. At ito nga yung makakain ulit ng ginamos na iyon. Hanggang dumating nga raw yung punto na kanilang pinag-awayang mag-asawa yung bagay na yon. Dahil talagang hinahanap-hanap na raw niya iyon. May mga pagkakataon pa daw na nagwawala ito kapag hindi nga siya nakakain, kaya naman nagmamadaling magtungo ang kung sinong pwede upang mabilhan lamang si ate nang sa gayon ay kumalma ito. Base nga sa pagkakakwento sa akin ni kuya, ay para bang adiksyon na nga yung nangyayari kay ate noon. At hindi lamang daw siya yung pinaka-naapektuhan, kundi yung mga taong nakapalibot din sa kanya, lalong-lalo na nga ang kanilang anak. Hindi na raw kasi nito masyadong naasikaso at naalagaan yung bata magmula nang magbago nga yung ugali nito. Kaya naman sa galit ng mga binan ni kuya at mga kapatid na rin ito ay kanilang tinungo yung pamilihan kung saan naroon nga yung matandang tindera ng ginamos. Tamang-tama naman dahil naroon nga yung babae, kaya dali-dali nila itong nilapitan upang kumprontahin. Maayos naman na kinausap ng mga binan ni kuya ang matanda. Pero tinawanan lamang daw sila nito at kinutsyapa. Bakit ba? Kasalanan ko bang mapilit yung anak nyo sa pagbili sa akin ng ginamos? Wika pa raw ng matanda at tila nag-init nga yung tenga ng panganay na kapatid nila ate. At dahil sa tindi ng buguso ng kanyang damdamin ay walang ano-ano, tinabig daw niya yung mga panindahan ng kawawang matanda. Tsaka ito pinagbantaan na kapag naulit pang muli, ay baka hindi na nga nila mapigil yung sarili sa kung ano mang pwede nilang gawin sa matandang yon. Tila naging epektibo naman yung pananakot na ginawa ng kapatid ni ate noon. Dahil ilang araw lamang yung nagdaan ay hindi na muling nagtinda sa pamilihan yung matandang yon. At wala na raw kahit na sinong taga roon yung nakakita dito. May ilang mga taga-palengke yung nagsabi sa kanila na yung matanda daw na yon at mukhang dayo lamang daw sa lugar. Wala din namang makapagsabi kung saan nga ba nanggaling yung matandang yon. Isang gabing mahimbing na natutulog yung pamilya ni Kuya Larry ay nagulat na lang siya nang may kumalabog sa loob ng kwarto. Sa pag-aakala niyang nahulog sa kuna yung sanggol nilang anak ay dali-dali siyang bumangon. At agad na tinignan si Alicia pero mahimbing raw itong natutulog sa kanyang kuna. Babalik pa sana sa pagtulog si kuya nang mapansin na naman niya wala na roon yung kanyang asawa. Inakala nito nung una na kumain na naman ito ng ginamos kaya dali-dali siyang nagtungo sa kusina pero wala naman itong naabutan doon. Nang bigla niyang maalala na lahat pala ng tindang ginamos ng matandang si Aling Ikang ay naitapon at wala nang natira. Ay napakunot naman siya ng noon kung saan nga ba maaaring nagpunta yung kanyang asawa. Habang nag-iisip ay nakarinig ng mumunting ingay si kuya sa may labas ng bintana. Kaya iniisip niyang si ate na nga yon. At dali-dali siyang lumabas ng bahay upang tignan kung nasaan na nga ba ito. At hindi nga siya nagkamali. Dahil kahit na malamlam yung liwanag na sumisilay sa kalangitan, ay nakita niya yung kanyang asawa na nakaupo sa isang sulok habang may kung anong ginagawa doon. Nang halos mga isang dipa na lang yung layo niya kay ate, ay tila natigilan si kuya sa paglapit matapos nitong marinig yung malalakas na lagatukan na para bang binabaling mga buto. Ilang ulit niyang sinubukang tawagin si ate noon sa pangalan nito, ngunit tila wala itong naririnig. Nakailang tawag na nga raw siya nung nilapitan na nga niya ito at halos panawan daw siya ng ulirat nang makita niya ang kahindik-hindik nitong itsura. Buhagag raw yung buhok nito at nanlilimahid sa dumi yung kanyang mukha. Lalo pang natakot si kuya noon
Nang makita niyang pangas-pangas ng kanyang asawa yung panabong na alaga ng mismong tatay nito. Base nga sa itsura ng manok ay para bang nilapirot ito. At halos magkaluray-luray na nga yung katawan ng naturang hayop. At nung mahawi nga yung ulap at lalong lumiwanag yung paligid, ay doon na nga bumungad kay kuya ang dugo ang imahe ng kanyang asawa habang nguya-nguya pa yung kung ano. Nanlambot daw yung tuhod niya nang idura ng asawa nito yung ulo ng manok. Doon ay wala nang nagawa si kuya, kundi yung sumigaw ng tulong at dali-daling tumakbo papalayo sa kanyang asawa. Agad namang naglabasan yung mga kaanak ni ate noon matapos marinig yung mga sigaw ni kuya. At maging sila ay wala na nga ring magawa nang makita nila na parang wala na nga sa sarili itong si ate. Nagulat rin po sila noon. At naisip na lamang nila na gamitin yung isang lumang lambat upang hulihin nga itong si ate at pakalmahin ito dahil para na raw itong mabangis na hayop na umaangil ng mga sandaling yon. Pinagtulungan daw nila itong pakalmahin na talagang kinapitan nga nila. Nagwawala na raw noon si ate. Hanggang nagawa na nga po nilang maitali yon. At nung hindi na ito makagalaw, kumuha raw ng holy water yung isang kaanak ni ate at dali-dali niyang winisikan ang nagwawalang kaanak nito. Maya-maya ay kitang-kita daw ni kuya na sa kada tama ng tubig sa katawan nito ay parang nasasaktan daw po ito. Hanggang unti-unti na nga raw itong nanghina at nawala ng malay. Nung mangyari daw yon, ay parang bumalik na nga sa normal yung itsura nito. Lalo tumigil na nga po ito sa kanyang paglalaway. Nang mangyari daw yun ay hindi na nga sila nagatubili. Nadalhin si ate sa kanilang kaanak na nagkataon naman na isang magaling na albularyo. Bago pa nga mahuli yung lahat. Pagdating nila doon, nagulat daw yung kaanak nilang albularyo. At bago pa nga sila magkagulo at magtaka kung ano ba talagang nangyayari, sinabi na raw agad nito na kagagawa ng aswang yung nangyayari kay ate. Mabuti na lang daw at naidala agad sa kanya. Dahil kung matagalan pa raw yun ng mga ilan pang araw, baka maging isang ganap na aswang na raw ito. Nung sinabi nga nilang nakakain na nga ito ng manok, agaran siyang pinainom ng albularyo ng kung anong pinaghalo-halo nitong mga gamot na meron ding halong dasal. Wala pa nga po siguro mga 20 segundo nang mainom yun ni ate. Agaran daw itong nagsuka. Napakarami daw ng sinuka nito. At syempre pati na rin yung kinain niya. Ayon pa kay kuya, matagal rin nagamutan yung nangyari noon. 2 linggo daw eh. Dahil hindi naman daw pwedeng biglain yung katawan nito at agarang palabasin yung kung anumang itinanim ng aswang sa kanyang katawan. Inunti-unti raw ng kaanak nilang albularyo upang masiguro na gumaling nga si ate na hindi naman maapektuhan yung pangangatawan nito. Baka mabigla raw kasi ito at baka hindi niya kayanin. Sa kabutihang palad naman ay nagawa nga siyang magamot ng kaanak nilang albularyo. Nung mangyari daw yon, iyak na lang daw ng iyak si ate noon at humihingi ng tawad sa lahat ng kanyang mga nagawa. Sinubukan pa nga nilang hanapin yung matandang nagtitinda ng ginamos na iyon. Pero hindi na nga nila nahanap. Ang importante na lang noon ay gumaling naman si ate. Ganon na lamang yung pasalamat ng pamilya nito at lalong-lalo na si kuya. At syempre, hinding-hindi nga nila makakalimutan yung lahat ng mga nangyari. Dito ko na rin po tatapusin ito at maraming salamat.